Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Tinuldukan na ng Korte Suprema ang mga debate ukol sa konstitusyonalidad ng impeachment laban kay VP Sara Duterte. Ayon sa Korte Suprema, hindi maaaring umusad sa Kamara ang impeachment proceedings laban sa isang opisyal ng mahigit isang beses sa loob ng isang taon. Narito ang ating balitang A to Z. Huling Biyernes bago ang muling pag-convene ng 20th Congress, ibinaba ng kataas-taasang hukuman ang desisyon ukol sa napipintong impeachment trial ni VP Sara Duterte. In a unanimous decision today, July 25, 2025, the Supreme Court en banc declared the articles of impeachment against Vice President Sara Duterte unconstitutional. Ayon sa Supreme Court, nilabag ng naturang impeachment ang saligang batas na nagbabawal na i-impeach ang isang opisyal ng mahigit sa isang beses sa loob ng isang taon. Matatandaang taong 2024, inihain ng 3 impeachment complaints kontra kay VP Sara kaugnay sa umano'y anomalya sa confidential funds. Ang ika-4 na complaint ang umusad at pinagbotohan ng mga kongresista at ipinadala sa Senado. Therefore, the Senate could not acquire jurisdiction over the impeachment proceedings. Ikinatuwa naman ng kampo ng ikalawang Pangulo ang desisyon at sinabing ipinagtibay nito ang dati na nilang argumento na unconstitutional ang ika-4 na impeachment complaint. Nagbunyi naman ang Duterte ally na si Senator Ronald Bato de la Rosa at sinabing ginabayan ng Espiritu Santo ang Korte Suprema upang matalo ang anyay puwersa ng kadiliman. Si Senator Amy Marcos naman nananawagang igalang ang desisyon ng Korte at itigil na ang away politika. Pahayag naman ng Malacanang, respetuhin din ang Korte Suprema at magtiwala sa institusyon. Pero sa Kamara, ayon kay Representative Leila de Lima, hindi pa tapos ang laban. Hindi anya nangangahulugang nabura na ang kasalanan dahil nakabase ang desisyon ng Korte sa teknikalidad. Unanimous ang desisyon ng Supreme Court 13-0 pabor sa pagbasura ng impeachment complaint pero dagdag ng SC. Hindi nito isinasara ang posibilidad ng refiling ng articles sa Pebrero 2026 o isang taon matapos ma-impeach si Vice President Duterte.